kapanahunan mismo naman ni Jesus Christ, nung buhay pa siya, meron bang taong sumasamba kay Jesus Christ nung buhay pa siya? Nung buhay pa siya, yung siya ay nangangaral pa doon sa Jerusalem, meron bang sumasamba sa Kanya, nananalangin sa Kanya? Wala naman, di ba? Kaya sa ating mga Muslim, kailangan maging malinaw sa atin yung paniniwala natin tungkol kay Jesus Christ. Kaya naman, ang pagsasabing tayong mga Muslim ay hindi nagmamahal kay Jesus Christ ay isang kasinungalingan. Bagkus ang katotohanan, ang mga Muslim lamang sa buong mundo ang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal kay Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang mga Muslim lamang ang tumutupad at sumusunod sa tunay na katuruan na dala-dala ni Jesus Christ. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Ang pinaka-topic ko po ay may pamagat na kaming mga Muslim o ang mga Muslim ang tunay na nagmamahal kay Jesus Christ. Totoo kaya yun na tayo ang tunay na nagmamahal kay Jesus Christ? Ano sa tingin ninyo? Pag sinabi ng mga hindi Muslim, kayong mga Muslim, anti-Christ naman kayo eh. Alam niyo yung anti-Christ? Madalas itong nai-encounter namin kapag mayroong mga da'wa sa labas, sabi na, kayo ang mga Muslim, hindi man kayo naniniwala kay Jesus Christ eh. Kumbaga anti-Christ nga kayo eh, hindi kayo naniniwala kay Jesus Christ eh. Tama po ba na ang mga Muslim anti-Christ? No. Isang malaking kasagutan na no o hindi. Dahil kung pag-aaralan lang natin ang tunay na turo ng Islam tungkol kay Jesus Christ, hindi natin masasabi o hindi nila masasabi na ang mga Muslim ay anti-Christ. Paano nila nasabing anti-Christ ang mga Muslim samantalang napakaraming tad-tad ng kasaysayan ni Jesus Christ ang ating kasaysayan sa Quran at saka sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya, hindi totoo na tayong mga Muslim ay anti-Christ o hindi tayo naniniwala kay Jesus Christ sapagkat tayo ang tunay at ang totoong nagmamahal kay Jesus Christ. Kung sinasabi nila na tayong mga Muslim ay anti-Christ at hindi tayo naniniwala kay Jesus Christ, suriin natin sa ating pananampalataya kung talaga bang anti-Christ tayo at hindi tayo naniniwala kay Jesus Christ. Bakit po natin kailangan linawin ang mga bagay hinggil kay Jesus Christ? Kasi nga, dito sa paniniwala, sa Muslim man o hindi Muslim, hindi tayo nagkakaroon ng pagkakahiwalay sa paniniwalang nag-exist. Merong tinatawag na Jesus Christ. Isa, anong pangalan niya sa Aramaic? Isa Ibnu Maryam. Isa na anak ni Maria. O hindi natin sinasabing Ibnul Ilah. Hindi natin sinasabing Isa na anak ng Diyos. Hindi anak ng Diyos. Walang anak ang Diyos. Ang tawag sa kanya sa Islam, Isa Ibnu Maryam. Isa na anak ni Maria, si Virgin Mary. Halimbawa, tanungin natin ang mga major na relihiyon sa buong mundo. Ang mga Hudyo, halimbawa, naniniwala ba sila kay Jesus Christ? O hindi? Naniniwala o hindi? Naniniwala sila kay Jesus Christ. Ngunit ayaw lang nila yung claim at yung pag-aangkin ni Jesus Christ na siya ay, ayaw nila na siya yung sinatawag na Messiah, si Jesus Christ. Naniniwala din ba ang mga Kristiyano kay Jesus Christ? Siyempre, kaya yun nga yung pinaka-highlights ng ano natin dito eh. Naniniwala sila kay Jesus Christ. Pero anong klase ng paniniwala? Doon, nagkaroon tayo ng pagkakaiba. Ang mga Kristiyano naman, ang paniniwala nila
Tanungin mo sila, sino si Jesus Christ? Anong sagot? Panginoon. O kung pag sinabi mong Panginoon, okay, kung si Jesus Christ ay Panginoon, sino yung ipinanganak? Si Jesus Christ ipinanganak, Panginoon? Yung tatlong yan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tanungin mo, saan ba talaga dyan yung tunay? Sabihin nila, totoo naman yung pareho eh. Kasi tatlo yan, 3 in 1. 3 in 1. So, ipaubaya natin sa kanila yung paniniwalang may Trinity. Dito tayo ngayon, mga kapatid, mag-concentrate sa tunay na katuruan ng Islam hinggil kay Jesus Christ. Ano yung paniniwala natin kay Jesus Christ? Sige nga. Tayo mga Muslim, ano ba yung paniniwala natin? Tayo ba'y naniniwala kay Jesus Christ bilang siya yung anak ng Diyos? Hindi tayo naniniwala. Naniniwala ba tayo kay Jesus Christ na siya ay sinungaling at siya yung nagpapanggap lamang na sugo ng Diyos? Hindi rin tayo naniniwala doon. Totoo bang hindi natin mahal si Jesus Christ? Hindi ba natin mahal si Jesus Christ? Mahal natin si Jesus Christ. Bagkos mga kapatid sa Islam, ruknun min arkanil iman, haligi mula sa mga haligi ng pananampalataya na maniwala kay Jesus na anak ni Maria, at hindi magiging kumpleto ang pagiging Muslim mo at hindi tatayo ang pagiging mananampalataya mo hanggat hindi mo pinapaniwalaan na si Jesus ay propeta ng Diyos. Ngayon, sinasabi nila, marami na akong mga post sa Facebook na tumatalakay kay Jesus Christ. Sinasabi ng ibang mga comments doon, kayong mga Muslim, lapastangan kayo. Bakit kayo lapastangan? Papaano ninyong naatim nasasabihin lamang ninyo na si Hesus Kristo ay propeta ng Diyos, tao lang siya. Samantalang nakikita niyo yung kapanganakan niya, miraculous. Nakikita niyo yung mga kapangyarihan na gawa niya, tinubos niya yung kasalanan ng tao. Paano mo sasabihin na siya lang ay tao? Samantalang napakarami niyang milagrong nagawa. Diba? Kung ikaw ay makikinig sa kanilang mga sinasabi at hindi mo pag-aaralan yung iyong pananampalataya, baka magkaroon ka nga ng pagdududa. O nga naman, paano nga naman nangyari yon na siya ay propeta lang o tao lamang, samantalang napakaraming mga milagro, mga himala at kwento sa kasaysayan sa Quran at sa hadith ng propeta Muhammad na tumatalakay din sa kadakilaan ng mga nagawa ni Jesus Christ. So, may isang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag na wag ninyo akong iaangat ng sobrang pag-aangat. Ito kasi ang nangyari sa sangka-Kristyanuhan. Sobra ang papuri nila kay Jesus Christ hanggang sa dumating sa punto na kinilala na nilang anak ng Diyos. Sapagkat sa kapanahunan mismo naman ni Jesus Christ, nung buhay pa siya, wala namang nagsasabing siya mismo. Meron bang taong sumasamba kay Jesus Christ nung buhay pa siya? Nung buhay pa siya, yung siya ay nangangaral pa doon sa Jerusalem. Meron bang sumasamba sa Kanya, nananalangin sa Kanya? Wala naman, di ba? Kaya sa ating mga Muslim, kailangan maging malinaw sa atin yung paniniwala natin tungkol kay Jesus Christ. Sabi ni Propeta Muhammad, huwag niyo akong iangat at purihin ng sobrang pagpupuri gaya ng ginawa ng mga Kristiyano kay Isa ibn Maryam. Sabi ng Propeta Muhammad, ako ay isang alipin lamang ni Allah at sugo niya. Ito yung pinagkaiba natin. Hindi natin pwedeng bastusin at basta-basta lamang ipantay si Propeta Muhammad sapagkat propeta siya sa ordinaryong tao. At hindi rin naman natin pwedeng iangat siya ng sobrang pag-aangat kasi bakit? Siya ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, gaya din natin. So yun ang ating paniniwala, huwag masyadong purihin. Kasi nang nangyayari, sobrang puri sa isang tao hanggang sa dumating yung panahon, sinamba na. Dumating yung panahon, humihingi na sa kanya ng mga milagro, humihingi na sa kanya ng mga panalangin. Hindi ba ganon? Humihingi na ng panalangin kasi ganito, malapit sa Diyos, banal kasi ganito, ganyan. Hindi ganon ang paniniwala natin sa Islam.
Kaya naman, ang pagsasabing tayong mga Muslim ay hindi nagmamahal kay Jesus Christ ay isang kasinungalingan. Bagkus ang katotohanan, ang mga Muslim lamang sa buong mundo ang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal hinggil kay Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang mga Muslim lamang ang tumutupad at sumusunod sa tunay na katuruan na dala-dala ni Jesus Christ. Mga kapatid sa Islam, paano sasabihin ng mga hindi mananampalataya na hindi tayo nagmamahal at hindi natin nirerespeto si Jesus Christ? Alam niyo ba sa Quran, mga kapatid sa Islam, kung ilang beses binanggit ang pangalan ni Isa, ni Jesus Christ? Alam niyo kung ilang beses? Si Jesus Christ binanggit ni Allah sa kanya mismong pangalan ng 25 times sa banal na Quran. 25 beses binanggit ang pangalan ni Isa Ibn Maryam sa banal na Quran. Paano mo sasabihin hindi natin mahal si Jesus Christ? Yung Quran na pinakamamahal natin, salita ni Allah, binabanggit doon 25 times yung kanyang pangalan. Alam niyo ba sa buong kabanata ng sa buong Quran ay merong isang buong kabanata na ipinangalan sa kanyang nanay? Surah Maryam. Ito ay tumatalakay sa kapanganakan ni Jesus Christ. Sa pagdadalang tao ng kanyang nanay, ng walang, ito may tatalakayin natin mamaya, hanggang sa siya ay manganak, hanggang sa siya ay maging propeta. Isipin niyo mga kapatid sa Islam. Kaya hindi totoo yun, mga kapatid. Kung sasabihin nilang hindi tayo nagmamahal kay Jesus Christ, ang katotohanan yan, di ba? Kung ikukumpara natin yung kanilang itsura sa itsura natin mga Muslim, sa itsura ng sinasabi nilang Jesus Christ, nakakita na kayo sa altar sa yung mga Kristiyano dati dito? Nakakita na kayo ng itsura na ginagawa nilang rebulto sa mga simbahan? Nakita na kayo ng itsura ni Jesus Christ? Hindi naman talaga yun yung itsura niya, pero sinasabi nila yun ang kanyang itsura. Nakakita na kayo? Anong itsura niya? Si Jesus Christ may balbas. Kung totoong hindi natin mahal si Jesus Christ, bakit tayo mga Muslim nagpapahaba ng balbas din? Kung totoong hindi natin mahal si Jesus Christ, bakit natin sinusunod yung kanyang nanay, yung kanyang ina sa kanyang pananamit? Hindi naman yung mga kababaihan natin, paano sila manamit? Hindi ba? Paano nila sasabihin hindi natin mahal? Isipin niyo yun? Paano sasabihin sa itsura pa lang physically, mahal natin si Jesus Christ, sumusunod tayo sa kanya eh. At sa mga pangaral niya na iniwan niya, ay sumusunod tayo kay Jesus Christ. So, ulitin kong muli mga kapatid sa Islam, ang paniniwala kay Isa na anak ni Maria ay kabilang sa haligi ng ating pananampalataya na hindi magiging kumpleto ang pagiging Muslim mo at ang iyong pagiging mananampalataya hanggat hindi mo ito pinapaniwalaan at ang lahat ng mga propetang ipinadala ni Allah mula kay Adan hanggang kay Noah hanggang sa pinakahuling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo'y naniniwala na si Isa alaihi salatu wassalam ay isang abdun min ibadillah. Siya ay alipin mula sa mga alipin at lingkod ni Allah. No more, no less. Hindi natin siya pwedeng tawaging anak ng Diyos. Hindi natin siya pwedeng tawaging Diyos mismo na nagkatawang tao. Rasul min rusulihil kiram. Propeta mula sa mga propetang ipinadala ni Allah na mga mararangal na propeta dito sa sangkatauhan. Arsalahullahu ta'ala ila bani Israel yad'uhum ila tauhidillahi ta'ala wa ibadatih. Ipinadala si Propeta Isa alaihi salatu wassalam sa bani Israel, sa angkan ng Israel, upang sila ay imbitahan sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagsamba sa Kanya. Ipinadala siya doon hindi para ipakilala na sabihin siya ay anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao. Ipinadala siya sa mga Bani Israel sa Jerusalem upang sabihin sa mga tao ang kaisahan ni Allah at sabihin sa mga tao kung sino ang nararapat sambahin. Yun ang paniniwala natin mga kapatid sa Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday. Wa minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ito isa sa pinakamagandang bersikulo sa Quran na kailangan ninyong makabisado. Ito ay nasa Suratul Saf verse number 6.
Sabi dito, at nung sinabi ni Isa ibnu Maryam, ito nabanggit yung pangalan niya, wa idh qala Isa, at nung sinabi ni Isa na anak ni Maria, o angkan ng Israel, tunay na ako ay sugo para sa inyo na nagpapatunay sa Taura at nagbibigay ng magandang balita na mayroong isang propeta na darating pagkatapos ko. Tingnan mo, si Jesus Christ ang nagsasabi, ha? Sinasabi ni Jesus Christ, binabalita niya yung magandang balita na mayroong propetang darating pagkatapos ko, min ba'di ismuhu Ahmad. Pagkatapos ko na ang pangalan niya ay Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. At nung dumating sa kanila ang malinaw na mga katibayan, sinabi nilang ito ay isang panggagawa, ito ay isang salamangka, ito ay panlilin lang lamang. Alam naman nila talaga na mayroong parating na propeta. Alam nyo ba yun? Alam talaga ng mga Hudyo at alam ng maraming mga laman ng simbahan, mga pari sa kapanahunan nila, mga monghe sa kapanahunan nila, na mayroong darating pagkatapos ni Jesus Christ na isang tao na huling propeta. Alam nila yun. Kasi binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran yan. Kaya naman, hindi natin po pwedeng sabihin na nagmamaang-maangan lang sila o di kaya sila ay walang kaalaman hinggil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon lang talaga nilang tanggapin. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'idah verse 72, wa qala al-masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Suratul Ma'idah verse 72. Pakinggan niyo ito. Sabi dito, at nung sinabi ng Masih, si Isa ibn Maryam, o angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah ang Panginoon ko at Panginoon nyo. Hindi niya sinabi ditong sambahin ninyo ako dahil ako ang Panginoon ninyo. Ang sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa mga Banu Israel, sa angkan ng mga kasulat, angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang Panginoon ko. In-emphasize dito, Rabbi, ang Panginoon ko, sinasabi ni Jesus Christ, at Panginoon nyo. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi niya sinabing siya ay Diyos o anak ng Diyos. Sambahin ninyo si Allah, ang Panginoon ko at Panginoon nyo. Tunay na sino man ang magtambal kay Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, ipinagbawa sa kanya ang paraiso, wa ma'wahu an-nar, at ang kanyang patutunguhan ay impyerno, wa ma lidh-dhalimin min ansar, at walang tagapagtulong ang mga taong mapang-api. Falaysa Isa alaihi salatu wassalam ilahan wala ibnul ilah kama yaz'umu dhalika an-nasara. Sabi dito, at hindi mangyayari na si Isa alaihi salatu wassalam ay magiging Diyos at hindi rin magiging anak ng Diyos, kagaya ng pag-aangkin ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano o sila yung sumasamba kay Jesus Christ. Sinabi ni Allah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Suratul Ma'idah verse 72. Sabi ni Allah, tunay na nakagawa ng disbelief o yung kawalan ng pananampalataya silang mga nagsasabing inna Allaha huwal Masih, na si Allah ay siya din si Masih o si Isa na anak ni Maryam. Maraming nasasabing ganun na sinasabi nila na si Allah daw sa mga Muslim, Allah ang tawag sa atin. Pero sa kanila, sa Kristiyano o sa ibang mga pananampalataya, si Isa ibnu Maryam. Pareho lang daw yan. Ha? Kaso Muslim lang kayo, kami hindi. Sa inyo si Allah, sa amin naman si Jesus Christ na anak ni Maria. Hindi, iba yun. Sabi dito ni Allah, alam ni Allah yun nasasabihin nila. Kaya naman sabi dito ni Allah, tunay na nawalan na ng pananampalataya ang silang mga nagsasabing si Allah ay siya yung si Isa ibnu Maryam. So hindi natin pwedeng sabihin na pareho lang. Si Isa at saka si Allah, pareho lang sila. O sabi pa dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah, dhalika qawluhum bi afwahihim. O sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sinasabi ng mga Yahud, ang mga Hudyo ay meron din kinikilalang anak ng Diyos. Alam niyo kung sino yon? Sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi ng mga Hudyo na si Uzair
ay anak ni Allah. Meron din silang meron din silang pangiinsulto kay Allah. Sinasabi nila, si Allah meron ding anak. Anong pangalan? Si Uzair. May kanya-kanya silang mga may kanya-kanya silang mga diskarte sa paniniwala. Uzair ibnullah, wakalatin Nasara al-Masih ibnullah. At sinasabi naman ng mga Kristiyano na si Allah ay may anak at yun ay si Masih. Alam naman natin, o si Jesus Christ. So parehong Hudyo at Kristiyano, may kinikilala silang anak ni Allah. Sa Hudyo, si Uzair, anak ni Allah. Sa Kristiyano, si Isa, anak ni Allah. Subhanallah. Kaya naman itong dalawang relihiyon na ito na nagsasabing sila ay tamang relihiyon, paano natin masasabing tama ang kanilang pananampalataya samantalang pinapabulaanan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Wa awwalu kalimatin qalaha Isa alayhi salatu wassalam lamma antaqahu Allah wa huwa fil mahd. At ang unang salita ni Jesus Christ alayhi salatu wassalam na namutawi sa kanyang dila nung siya ay nasa duyan pa lang. Alam niyo yung unang milagro ni Jesus Christ? Ang unang milagro ni Jesus Christ ay nagsalita siya nung siya ay nasa duyan pa lang. Milagro bang matuturing yun? Yes, milagro. Kasi bakit? Ang ibig sabihin ng milagro, makagawa ka o di kaya isang uri ng pangyayaring hindi normal na nagagawa ng normal na tao. Yun ang milagro. Mga kapatid, wala namang normal na tao na pagkapanganak makapagsalita na. At alam nyo kung anong unang salita na namutawi sa dila ni Jesus Christ nung siya ay nagsalita sa duyan balang? Sabi dito, sabi ni Allah sa surat Maryam verse 30, Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Pakinggan ninyo kung anong sinabi niya. Kapag ito binasa ng mga hindi Muslim, sila madidiskaril yung kanilang paniniwala tungkol kay Jesus Christ. Kasi sabi dito, ang unang namutawi kay Jesus Christ, ang sabi niya at kanyang sinabi, Inni Abdullah, tunay na ako ay alipin ni Allah. Kung siya ay anak ng Diyos, nung siya ay nandyan sa duyan, nagsalita siya, sinabi niya sanang, ako ay anak ng Diyos. Ibnullah. Hindi ang sabi niya dito, Inni Abdullah. Tunay na ako ay alipin ni Allah. Ataniyal kitab. Ibinigay sa akin ang aklat. Bata pa, alam niya nang may ibinigay sa kanyang aklat. May ibibigay bang aklat ang Diyos kung hindi ka propeta? Propeta si Jesus Christ Diba? Kaya may binigay. Bata pa, alam niya nang may binigay sa kanya si Allah. Paano niya nalaman? Bata pa siya. Meron na siyang aklat agad. Pero alam niya kasi bakit ibigay sa kanyang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan nyo. Nagsalita siya. Ang unang sabi, alipin ni Allah. Pangalawa, binigyan siya ng aklat ni Allah. At ang pangatlo, alam niyo kung anong sabi niya? Sabi dito, waja'alani nabiyya. At ginawa niya akong propeta, nabi. Itong sinabi nila sa surat Maryam verse 30. Waja'alani nabiyya, at ginawa niya akong propeta. Di kung sana siya ay anak ng Diyos, dapat sinabi dito, waja'alani ibnihi, parang ganun sa Arabic. Sasabihin sana niya na, at ginawa niya akong anak. Tatlo. Una, sabi niya, ako ay alipin ni Allah, binigyan niya ako ng aklat, at ginawa niya akong propeta. Paano mo sasabihin, ikaw bilang isang Muslim, sasabihin mo siya anak ng Diyos na nagkatawang tao? Malayo at malabo yun mangyari, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangalawa, wa nahnu nu'min bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ayyadahu bil ayatid dallati ala sidqih. At si Allah subhanahu wa ta'ala, tayo'y naniniwala at nananampalataya na siya, si Isa ibn Maryam, ay pinadalhan ni Allah ng napakaraming mga milagro, kakayanan, kapangyarihan upang magsilbing kaagapay niya sa pagpapakilala niya na siya ay isang propeta at hindi para siya ay sabihin siya ay Diyos. Mga kapatid sa Islam,
Naniniwala tayo na siya ay may mga kapangyarihan, ngunit ito ay binigay sa kanya ni Allah pagpapatunay sa mga tao na siya ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, pakinggan nyo ito mga kapatid sa Islam at dito nyo mapagtatanto na kompleto ang paniniwala natin tungkol kay Jesus Christ. Sa surat Al-Ma'idah verse 110, sinabi ni Allah, wa idh qala Allah, at nung sinabi ni Allah, ya Isa, ito pangalan na naman ni Isa, o Isa na anak ni Maria, alalahanin mo ang biyaya ko sa iyo at sa iyong nanay, si Virgin Mary, na ikaw ay sinuportahan ko ng Ruhul Qudus. Ano yung Ruhul Qudus? Ang Ruhul Qudus ay si Anghel Jibril. Tukallimun nas fil mahad. Ikaw ay kumausap sa mga tao nung ikaw ay nasa duyan. Binabanggit dito, kinakausap ni Jesus Christ ang mga tao nung siya ay nasa duyan. Wa id allamtukal kitab, at tinuruan kita ng aklat. Kaya sinabi niya, binigyan siya ng aklat. Wal hikmah, wat taurah, wal injil. Itinuro kay Jesus Christ ang aklat, al hikmah, wat taurah, wal injil. Ibinigay kay Propeta Jesus Christ yan. Itinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw ay nakakabuhay mula sa lupa. Kasi ito yung isa sa mga milagro ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, kumuha siya ng lupa, alabok na mayroong tubig, naging clay, at hinulma niya yon bilang isang ibon at hinipan niya at ito ay nabuhay. Isipin niyo yun, milagro ni Jesus Christ alaihi salatu wassalam, na siya ay nakakabuhay mula doon sa clay at ginawa niyang ibon. Kaso ang nakalagay dito, kahayatit tayri biizni, at ito ay dahil sa kapahintulutan ko. Nabuhay yung clay na ginawa niyang hitsurang ibon dahil sa aking kapahintulutan ni Allah. At ikaw ay nakakagaling ng mga may ketong at nakakapagpakita ng mga bulag biizni, sa pamamagitan ko. Wa tukhrijul mauta biizni, at ikaw ay nakakabuhay ng patay. Alam ni Allah, nakalagay sa Quran. Hindi ba ang paniniwala natin kay Jesus Christ, siya ay nakabuhay ng patay, siya ay nakapagpagaling ng mga kitongin, nakapagpakita ng bulag, nakapagpalakad ng pilay? Hindi ba yan ang kanilang mga sinasabing kadahilanan sa sangkakristyanuhan, kaya sinasabi nilang anak siya ng Diyos? Well, hindi po yun ang katunayan at katibayan para sabihin natin siya ay anak ng Diyos, sapagkat yan ay isang suporta lamang sa kanya ni Allah upang mas lalong paigtingin at mas lalo pang mapagtanto ng mga taong siya ay sugo ng Diyos. Ang mga hindi mananampalataya, baliktad ang nangyari sa kanila. Imbis na maniwala sila na si Jesus Christ ay galing sa Diyos, baliktad. Anong ginawa nila? Nakabuhay ng patay, Diyos yan. Nakapagbagaling ng mga may sakit, may ketong, nakapagpakita ng bulag, Diyos yan. Yun ang nangyari sa kanila, mga kapatid sa Islam. Pero tayo mga Muslim, naniniwala tayo doon. Don't get us wrong na hindi tayo naniniwala sa lahat ng milagrong ginawa ni Jesus Christ. Naniniwala tayo dyan sapagkat nakalagay yan sa banal na Quran. Pero hindi yan ang magiging dahilan upang sambahin natin siya. At hindi yan ang magiging dahilan upang sabihin natin siya ay anak ng Diyos. Sapagkat mismong binanggit yan dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam. Isa pa, tayo'y naniniwala bilang isang Muslim na si Jesus Christ ay ipinanganak ni Virgin Mary, at si Virgin Mary ay walang lalaking sino mang gumalaw sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat ito ay hindi imposible kay Allah, sapagkat si Allah kapag ninais niya ang isang bagay na mangyayari, sasabihin niya lang kun fayakun, mangyari at mangyayari. Imposible ba yon na si Allah ay makalikha ng isang tao nang walang tatay? Imposible ba yun? Hindi yun imposible, kasi bakit? Si Allah ay lumilikha ng kanyang mga nilikha sa pamamaraang kanyang nais. Apat ang paglikha ni Allah sa mga tao.
dito sa mundong ito. Una, si Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha ng tao na merong nanay at merong tatay. Tayong mga normal na tao, meron tayong nanay, meron tayong tatay, kaya nabuhay tayo dito sa mundong ito. Si Allah ay lumilikha ng isang nilikha na walang tatay, pero may nanay. Sino yun? Sino? Si Jesus Christ. May nanay, pero walang tatay. Imposible kay Allah yun? Posible yun, kasi siya yung makapangyarihan. Pangatlo, lumilikha si Allah subhanahu wa ta'ala nang walang nanay, walang tatay, pero galing mismo sa tao. Sa tadyang ni Adan, sino ang nilikha ni Allah? Si Eva na asawa ni Adam alayhi salatu wassalam. Wala naman siyang nanay, wala siyang tatay, hinugot mula sa tadyang, naging tao. Imposible kay Allah? Posible, kasi siya yung makapangyarihan. At pang-apat, ang panghuli, lumilikha si Allah ng tao sa mundong ito mula sa walang nanay at walang tatay. Kilala mo si Adan? Sinong pinakaunang tao? Si Adan. May nanay, may tatay? Wala. Sabi dito ni Allah sa Quran, sa surat Al-Imran, verse 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Tingnan ninyo at pakinggan ninyo ang sinabi ni Allah kung sino yung kaparehas ni Isa, ni Jesus Christ. Pakinggan ninyo ito, yung mga Kristiyano na nagsasabing si Jesus Christ ay Diyos o anak ng Diyos dahil siya ay walang tatay. Ang sabi dito ni Allah, Inna mathala Isa indallah, ang kahalintulad ni Isa kay Allah ay kahalintulad ni Adan. Nilikha siya mula sa alabok at sinabi sa kanya, mangyari at nangyari. Hindi ba? Ganon din naman kay Jesus Christ. Mangyari at mangyari. Kaya wag niyong idadahilan na siya ay anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao kasi wala siyang tatay. Si Adan ay kaparehas ng pagkalikha kay Jesus Christ at sila ay parehas na lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala.